Tayo po yung makipagbukas sa ating mga Biblia dito po sa 1 Corinthians chapter 10 po. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kung nakita na po natin. Sige po, nakita na po natin. Sabay-sabay po nating basahin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Tayo po yung manalangin. Amang banal, kami po nagpupuri, nagpapasalamat, salamat muli Panginoon sa pagkakataon na pong binigay sa amin upang kami po ay magbulay-bulay ng iyong salita, O God. Amang banal, dalangin ko po, patuloy nawa, O God, na bigyan mo po ng kapangyarihan ng iyong salita, na siya pong magliwanag sa aming mga puso't isipan, na siya pong magturo sa amin, Panginoon, pang sa ganon, malaman po namin kung ano yung dapat namin gawin para makasunod ayon po sa iyong kalooban, O God. Lord, dalangin ko po, na ikaw nawa, Panginoon, ang siyang magbukas din sa puso't isipan ng bawat sa amin, at hayaan mo nawa, O God, na matanggap po namin yung biyaya mo sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Maging Lord ang gagamitin mo, patuloy nawa na puspusin ng Banal Espiritu para ikaw ang siyang patuloy na maitaas at mapapurihan. Muli, Lord, salamat po sa pribilehiyo na ipong ibigay, O God, upang tatanggap, Panginoon, ng iyong pagpapala. At ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po Panginoon dahil binigyan po tayo muli ng pagkakataon upang makapagbulay-bulay po ng salita ng Panginoon, at purihin din po ang Panginoon dahil tunay nga po, dakila po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakadakila po niya. Alam niyo po, kagabi parang hindi ko inaasahan na makatayo ako ngayon. Hindi ko inaasahan. Pero dahil po sa tulong po ng Panginoon, narito po ako ngayon. Biyaya po yun ng Panginoon na tunay nga pong nakatayo ako sa harapan ninyo ngayon. Dahil naranasan ko po kung gaano kabuti po ang Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ang hirap pong ipaliwanag yung kabutihan ng Panginoon. At po, yung bawat isa po sa atin, kung nararanasan po natin yung kabutihan po ng Panginoon sa ating buhay, wala pong dahilan para hindi po tayo magbigay ng papuri sa Kanya. Wala pong dahilan, mga kapatid. Dahil sa bawat araw, yun po ay pribilehyo para magbigay po ng papuri sa ating Panginoon. Dahil hindi po lahat ng mga tao ay tunay ngang inaabutan pa po ng umaga. Hindi lahat. Pero salamat sa Panginoon dahil tunay nga po na binigyan po tayo ng pagkakataon upang magbigay po ng papuri po sa Kanya. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po tayo? Patuloy po ba natin nararanasan ang kabutihan ng Panginoon? Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, napakasaya yung magpupuri sa Panginoon. At pag titingnan po natin, yun po yung palatandaan na tayo po ay isang lingkod ng Diyos kapag natutuwa po tayo sa pagpupuri sa Lord. Yun po yung palatandaan. Kasi yung mga tao po na wala sa Lord, alam niyo po, boring po sa kanila yung pagpupuri sa Panginoon. Yung ginagawa po natin para sa kanila, kabaliwan po yun. Pero salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po, tinuruan po tayo kung paano po magbigay ng papuri po sa Kanya. At ang ganda po dyan, habang tayo po nagpupuri, ang Panginoon ay kumikilos po sa ating buhay. Inaayos po yung lahat ng area ng buhay po natin. Lagi po nating alalahanin, meron pong kapangyarihan ang pagpupuri po sa ating Panginoon. Meron pong kapangyarihan, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon dahil tunay nga po,
na ang bawat isa po sa atin, pinili po natin yung the best para po sa ating buhay. Ano po yon? Yung magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Yung sa ating Panginoon. Dahil pag titignan po natin, tayo po'y nabubuhay para po sa purihan ng ating Panginoon. Wala pong iba mga kapatid. Nabubuhay po tayo para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya kapag yung hangad po natin ay magbigay po ng papuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, asahan po natin, yung blessing ng Panginoon ay dadaloy din po sa ating buhay. At pagpasok pa lang po natin sa church, alam niyo po ba, na pagpasok po natin sa pintuan pa lang po ng sambahan, we are entering in the presence of God. At anuman yung mga kabigatan na meron po tayo, kapag pumasok ka sa presensya ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kagalakan. Magkakaroon ka ng pag-asa. Mawawala yung mga kagulumihanan sa ating pag-iisip. Yun po na ibibigay po ng presensya ng ating Panginoon. Kaya nawa po, sa lahat ng area ng ating buhay, asamin po natin makapasok sa presensya po ng ating Panginoon. Napakahalaga mga kapatid. Na nawala po tayo makapasok po sa presensya ng Panginoon. Dahil in the presence of God, there is everything. Wala ka nang kailangan pa kapag nasa presensya ka ng Diyos. Kaya lahat po na narito ngayon, I declare, you will be blessed in the name of Jesus. Dahil tunay nga po, yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo. At ngayong umaga po ang ating pong pag-aaralan, ang sabi po dito, do all for the glory of God. Gawin po natin lahat para po sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Yun po yung nais po ng ating Panginoon. So pagpansinin po natin po, o tayo po ba ay namumuhay para po sa glory ng ating Panginoon? Ayun, iilan na lang. Iilan na lang. So pagpansinin po natin sa ating buhay, although sinasabi po natin Kristiyano po tayo, although lagi po natin sinasabi, amen. Pero sa katotohanan po, minsan siguro nakakapagbigay po tayo ng papuri, pero kadalasan hindi po tayo nakakapagbigay ng papuri. Tama po ba? Hindi po tayo nakakapagbigay ng papuri. At pag titignan po natin, God created us in His own image. And the purpose why God created us is to give glory to Him. Pero bakit hindi po natin nagagawa na mabigyan po ng papuri ang Panginoon sa ating buhay? Anong kadahilanan? So sa point number 1 po dito, sabi po sa point number 1, because we do not know God. Hindi po natin kilala ng lubusan kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Kaya pagpansinin po natin, maraming mga Kristiyano na sinasabi po nila, Kristiyano po sila, pero hanggang ngayon, meron pa po silang mga idol worship. Tama po ba? May mga Kristiyano po, meron pa ring idol worship. At pag titignan po natin, yung idol worship, hindi lang po tumutukoy ito sa mga ribulto. Yung idol worship ay tumutukoy sa mga bagay-bagay na inuuna po natin kaysa sa ating Panginoon. Yun po yung idol worship. Halimbawa, kapag hindi ka na makapunta sa pananambahan dahil ayaw ng asawa mo, yung asawa mo, siya yung idol worship mo. Siya yung sinasamba mo, siya yung sinusunod mo yung asawa mo. Halimbawa, kapag yung business po natin, hindi po natin maiwan. Pagdating po ng Sunday, ano po yung idol po natin? Yung pera po natin. Yun po yung idol po natin. Pero alam niyo po, naalala ko po yung isang patotoo ng Korean missionary. Meron po siyang bina-Bible study na kung saan meron po siyang butika. At sabi po nung may-ari ng butika, pagdating ng Sunday, malakas daw po yung butika niya. Maraming tao na bumibili. Pero sa ibang araw, mahina yung benta. Pero nung narinig po niya yung pastor na nagsabi kanya, unahin mo ang Panginoon, iniisip po niya yon at nagdadalawang isip po siya.
At isang araw, sinunod po niya. Ano kaya kung sundin ko yung sinabi ng pastor na yon? Sinunod po niya. Ginawa po niya pagdating po ng Sunday, sinarado po niya yung butika po niya at sumamba sa Panginoon. Tinuloy-tuloy po niya yon. At pagkatapos po ng isang buwan, alam niyo po, inilang po niya yung kita niya sa loob ng isang buwan. Alam niyo po, 3 times po kaysa doon sa kita niya nung wala pa siya sa Panginoon. Ibig sabihin, nandun po yung blessing ng Panginoon kapag inuna po natin siya. Bakit? Pangako po yun ng Diyos. At pag titingnan po natin, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang ating Panginoon, hindi po siya sinungaling. Tapat po siya sa mga pangako po niya na binibitawan sa atin. Tapat po ang Panginoon. So napakalaga po, na kung kilala po natin ang ating Panginoon, ano pong gawin po natin? Sumamba po tayo sa Kanya. Kung ngayon, hindi pa po natin nakikilala ng lubusan kung sino ang totoong Panginoon sa ating buhay, basahin po natin yung salita po niya. Makinig po tayo ng salita po ng Panginoon. At ano po yung sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Book of John chapter 4 verse 24? Sabi po niya doon, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Espiritu po ang ating Panginoon. Hindi po siya nakikita. Pero totoo po siya at makapangyarihan po siya. At pagpansinin po natin, ang ating Panginoon, hindi po siya nanatiling espiritu. Kundi, nagkatawang tao din po siya. So, tignan po natin yung mga verses na nagpapakita. Sa Book of John chapter 1 verse 1, ang sabi po niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita na tinutukoy po dito, siya po ang Diyos mismo. At sa John chapter 1 verse 14, sabi po doon, ang salita ay nagkatawang tao. At pagpansinin po natin, sino kaya yung salitang ito na nagkatawang tao? Sa John 3:16, yung sabi doon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At sino kaya yung anak ng Diyos na yon? Sa Matthew 16:16, ano sabi doon? Jesus is the Christ, the Son of the living God. Si Kristo po, siya po yung anak ng Diyos na buhay. At pag titignan po natin si Kristo, ang sabi po ng John 14:6, sabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, siya po nagbukas ng daan upang tayo po ay makapunta sa piling ng ating Ama na nasa langit. At sa Book of Acts, chapter 4, verse 12, ang sabi po niya doon, walang sinuman. O sabi doon sa ibang translation, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat wala nang ibang kaligtasan, sabi po niya, na ibinigay sa silong ng langit na atin pong matatagpuan, kundi kay Kristo lamang. Wala na pong iba, mga kapatid. So makikita po natin dito, sino po ba yung makapagliligtas po sa tao? Yung tao po ba? Hindi po. Diyos po yung makapagliligtas po sa atin. Dahil ang pinaka-problema po natin ngayon, hindi po yung problema na meron po tayo ngayon. Kundi yung pinaka-problema po ng tao ay yung pagpunta niya dun sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung pinaka-problema po ng tao, mga kapatid. Yun po yung tinatawag po na major problem po natin. Yung mga problema po natin ngayon, yan po ay minor, maliliit lang po yan na problema. Yung problema po natin sa asawa natin, financial natin, maliit lang po yan na problema. Kaya mahal po, na maunawaan po nating maigi yung salita ng Panginoon. At ganon din sa Philippians chapter 2, verses 10 to 11, yung sabi po niya doon, na sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At sa verse 11, ang sabi po niya, at lahat ng dila ay magsasabi na si Jesucristo ay Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Diyos Ama. So, sinasabi po ng Biblia na si Jesucristo ay Panginoon na dapat po nating sambahin sa ating buhay. At ganoon din po yung sinasabi po ng Hebrew chapter 13 verse 8, yung sabi po niya na Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So ibig sabihin, siya po yung magpawalang hanggang Diyos.
Siya po noon, ngayon at magpakailanman, sabi po dito. Walang hanggang Diyos. Si Jesus po yun, mga kapatid. Kaya nawa po, makilala po natin ng lubusan ang Panginoon sa ating mga buhay. If we know our God, we will give glory to Him. Tiyak po yun. Kung kilala po natin ang ating Diyos, magbibigay po tayo ng kaluwalhatian po sa Kanya. At lahat po na nakakakilala sa Panginoon, I declare, you will be blessed in Jesus' name. At dito sa point number 2, ang sabi po dito, bakit hindi po tayo nakakapagbigay ng papuri sa Lord? Sabi po dito, because we do not believe in God. Pansinin po natin yung mga unbelievers. Nagbibigay po ba ng papuri sa Lord? Hindi. Bakit? Kasi hindi po sila naniniwala sa Lord. So, ibig sabihin, ang nagbibigay po ng papuri sa Lord, yung mga nakakakilala po sa Lord. Amen po ba? Sila po yung magbibigay ng papuri. At sino po yung magbibigay ng papuri? Tayo, mga kapatid. Tayo po yung magbibigay ng papuri sa ating Ama na nasa langit. So napakalaga po na maunawaan po natin yung mga bagay nito. At kapag nagbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoon, yun po yung ebidensya na tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Yun po yung katunayan. Hindi lang po yung purong po tayo. Salita po tayo ng salita pero wala po tayong ginagawa. Dahil mismo yung salita po ng Diyos na nagsasabi, faith without work is dead. Patay po siya, mga kapatid. So napakalaga na maunawaan po nating maigi yung bagay na ito, mga kapatid. Pero ang nakakalungkot, bakit may mga believer na kung saan hindi rin po nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon? Anong kadahilanan? Tunay ba silang believer? Yun yung tanong doon. Pag titingnan po natin, mga totoo po yun, kapag tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas po nila, totoo po silang believer. Pero ang kulang po sa kanila, mga kapatid, mahina po yung espiritu po nila. At ano po yung kadahilanan, bakit minsan mahina po yung espiritu po natin? Dahil wala po tayong time sa ating Panginoon. Nakakalimutan na po natin yung devotion po natin, yung pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon. Nakakalimutan na po natin yung panalangin natin minsan. Nakakalimutan na po natin yung pagsamba natin minsan. At minsan, lalong-lalo na pagdating po ng Sunday, minsan may mga kapatiran na nagsasabi, Pastor, pasensya na, hindi ako nagkapagsamba noong linggo. Tinanghali ako eh. Tinanghali daw po ng gising. So, ibig sabihin, tinanghali ka sa gising, ibig sabihin, yung priority mo, hindi yung para sa Panginoon, kundi sa sarili mo. Bakit? Hindi mo binigyan ng panahon. So, dapat po, bigyan po natin ng panahon ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Bigyan po natin ng panahon. Kung tunay po, na tayo po'y naniniwala sa ating Panginoon, napakahalaga po na bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon sa ating buhay. Hindi lang po yung sinasabi po natin. Hindi lang po yung sinasabi natin, mga kapatid. I-restore po natin yung atin pong devotion. I-restore po natin yung oras po natin sa ating Panginoon, yung pananalangin po natin. At kapag na-restore po yan, alam niyo po, may empower po tayo. Ito po yung sinasabi po ng Apostol Paul sa Philippians chapter 4 verse 13. Na kapag na-empower ka, ano po sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ who is strengthened me. Kapag matatag ang iyong pananampalataya, malakas ang iyong espiritu, alam niyo po, wala pong imposible sa inyo. Lahat ng bagay, inyo pong mapagtatagumpayan. So mahalaga po, mga kapatid, na bigyan po natin ng panahon ng Panginoon sa ating buhay. Unahin po natin ang ating Panginoon. Lagi po natin alalahanin, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa kanyang salita ay totoo. Nagaganap po ito sa ating buhay. At tunay nga, na na-impact po tayo ng Panginoon, yun po yung time na tayo po tayo sa ating pananampalataya. Sa anumang sitwasyon na meron po tayo, maninindigan po tayo na tayo po yung Kristiyano. At doon, may itataas ang Panginoon sa ating buhay.
Nawa po, tunay nga mga kapatid, na atin pong sampalatayanan ang ating Panginoon. So pag titignan po natin dito, may mga halimbawa po dito. Noong mga mananampalataya sa Panginoon, si Abraham, ano po yung test kay Abraham? Yung ialay po niya yung anak po niya. At napatunayan po ng Diyos yung katapatan po niya nung iaalay po niya yung anak po niya. At ganoon din po, sila Daniel, at saka yung tatlo po niyang kaibigan. Na kung saan, nasupok din po yung pananampalataya po nila. At pagpansinin po natin, mas mahirap po yung kalagayan po nila. Bakit? Kasi kapag hindi po sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ang sabi po ng Biblia, si Daniel, itatapon po sa yungib ng mga leon. Ibig sabihin, kamatayan po. Mamamatay po siya kapag hindi po siya sumunod sa utos po ng hari. Pero iniisip po ba niya yung sarili po niya? Hindi po niya iniisip yung sarili po niya. Kundi, tumayo po sila sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At dahil tumayo po sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, naranasan po nila yung kapangyarihan po ng Panginoon. Naranasan po nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanila. At ilang po yung pagliligtas, blines pa po sila ng Panginoon. Napansin po natin may mga reward na ibinigay pagkatapos po nilang malampasan yung pagsubok. Nandun po yung blessing. So bakit nangyari yung bagay na yun? Dahil ang Panginoon ay naitaas sa kanilang buhay. So ibig sabihin, kapag naitataas ang Panginoon sa ating buhay, ang pagpapala po ng Diyos ay susunod din po yan. Susunod din po yan, mga kapatid. So ibig sabihin, kapag tunay na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, wala ka nang dapat ipaalala sa iyong buhay. Dahil tunay nga, anumang bagay ay tiyak iyong mapagtatagumpayan. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. At pag titignan po natin ang Panginoon, on time po siya. Kapag kailangan mo na siya, nandun po yung kanyang pagkilos. Alam niyo po, naranasan ko po yung pagkilos po niya kagabi talaga. On time ang Panginoon. Kasi usually, ginagawa ko po, pagdating po ng Sabado po ng gabi, doon ko po fina-final yung message. Inaayos ko na po siya. Lunes hanggang Biyernes, ginagather ko po yung mga information yan. Kaya lang kagabi, hindi po ako makapag-concentrate. Kasi grabe po yung nararamdaman ko. Masakit na nga yung ngipin ko, nagsuka-tae pa ako. So, hindi ako talaga makapag-concentrate. Kaya pagdating po ng alas 11 ng gabi, nag-decide ako matulog muna ako. Yun po sa biyaya po ng Panginoon, nakaidlip po ako ng 1 oras. Nagising po ako ng alas 12. Naramdaman ko na parang magaan na yung pakiramdam ko. So, yun na po yung time para ayusin ko po yung salita ng Panginoon. Yun po yung ginawa ko po. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil binigyan po ako ng kalakasan. Kaya nga po, biyaya po ng Panginoon na narito po ako ngayon. So lahat po ng sumasampalataya sa Panginoon, I declare, you will be blessed in the name of Jesus. Kasi pagpansinin po natin mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya sa Bible, pinagpala po sila ng Panginoon. Lahat po pinagpala mga kapatid. Kaya po, tunay nga po na sumampalataya po tayo sa ating Panginoon. At lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, I declare, you will have victory in the name of Jesus. Lahat ng sumasampalataya po sa Panginoon, I declare, you will prosper in the name of Jesus. Tunay nga po, nang nais po ng Panginoon, ay lahat po tayo ay pagpalain. Pero magaganap ang pagpapalang yan if you believe the Word of God. Doon po magaganap, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. At dito po sa pangatlo, ang sabi po dito, hindi po tayo nakakapagbigay ng papuri sa Lord
Because we do not trust God. Minsan kapag meron po tayong problema, ano po yung inuuna po natin? Ano po inuuna natin kapag may problema po tayo? Ginagamitan po natin ng lakas po natin. Inuuna po nating bigyan ng solusyon. Tayo po yung gumagawa ng kaparanan para masolusyonan yung mga problema na meron po tayo. Pero alam niyo po, ang nais ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Yun po yung nais ng Panginoon. At kapag hindi po tayo buong puso na nagtitiwala po sa ating Panginoon, yun po yung mga tinatawag po ng mga mahihinang Kristiyano. At yung mga mahihinang Kristiyano, wala po silang kapayapaan. Hindi po sila nag-e-enjoy sa kanilang buhay. Kundi punong-puno po sila ng pag-aalala. Natatakot po sila. Pinanghihinaan po sila ng loob. Na minsan, kahit napakaliit lang na problema, problema na po yan. Bakit? Dahil wala po yung tiwala sa Panginoon. Pagpansinin po natin ang sabi po ng Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6. Sabi po ni King Solomon, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang nais po ng Panginoon, yung buong puso na pagtitiwala po natin sa Kanya. Yun po yung nais ng Panginoon. Kaya lang minsan, lagi po nating iniisip yung sarili po natin. Lagi nating iniisip. At hindi natin naiisip na mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa atin. Lagi po nating alalahanin, limitado po tayo. Pero ang Panginoon, unlimited po siya. Wala pong imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Bakit? Dahil makapangyarihan ang ating Panginoon. At lagi din po nating alalahanin na tayo po linikha ng Panginoon para magbigay ng papuri po sa Kanya. So kapag alam po natin na linikha po tayo para magbigay ng papuri sa ating Panginoon, dapat lang po na sumampalataya at magtiwala po tayo sa Kanya. Dapat lang po, mga kapatid. At kapag tunay na tayo po nagtiwala sa Panginoon, sa anumang sitwasyon na meron po tayo, tatayo po tayo sa ating pananampalataya. Lagi po nating alalahanin, we are overcomers. Tayo po yung madadagumpay. Yan po yung sabi po ng salita po ng Panginoon. Dito po sa book of 1 John chapter 5 verse 4, ang sabi po niya, whoever is born of God will overcome the world. At sino po yung tinutukoy dito na ipinanganak ng Diyos? Yung mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Sila po yung tinutukoy. So ibig sabihin, tayo po ay mananagumpay, mga kapatid. Mananagumpay po tayo. At magtatagumpay po tayo sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. So, halimbawa po dito, tignan po natin yung buhay po ni King Josaphat. Na kung saan dito po sa 2 Chronica, chapter 20, verse 21 to 24, makikita po natin dito, na itong si Josaphat, kasama po yung kanyang mga sundalo, lalabas po sila sa digmaan at yung frontliner po nila ay mga awit at saka manunugtog. Nagpupuri po sila sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung kapangyarihan po ng pagpupuri sa Panginoon, itong si King Josaphat, nanalo po sila na hindi man lang lumaban. Hindi po lumaban, pero nanalo. Pag titingnan po natin, amazing. It's a miracle. Yung pangyayaring yun. Yun po yung tinatawag po na power of worship. Na habang tayo po nagwo-worship sa Panginoon, ang Panginoon, siya po yung nakikipaglaban sa anumang problema na meron po tayo. Inaayos po yun ng Panginoon. Ibig sabihin, gumagawa na po ang Panginoon kapag tayo po ay sumasamba po sa Kanya. Kaya nga po, pagpunta po natin sa bahay panambahan ng Panginoon, kapag tayo nabibigatan at nahihirapan na po sa buhay, punong-puno ng pag-aalala at nawawalan na po ng pag-asa. Kapag ikaw ay sumamba sa Panginoon, ano mangyayari? Magkakaroon ng kagaanan. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Bakit? Dahil po sa tulong ng ating Panginoon.
Dahil pag titignan po natin, ang sabi po ng 2 Chronicles, chapter 20 verse 15, sabi po niya dito, for the battle is not yours, but God's. Hindi po sa atin ang pakikipaglaban, mga kapatid. Kaya lang, napakarami po mga Kristiyano ngayon na kung saan sila po yung nakikipaglaban. Kaya maraming mga Kristiyano nahihirapan sa buhay. Pero kung alam po natin mga kapatid na ang pakikipaglaban ay hindi po sa atin kundi sa Panginoon, ano pong gawin natin? Ipagkatiwala po natin lahat sa Panginoon. At hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang magbigay ng tagumpay po sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Dahil tunay nga na kapag pinagkatiwala po natin lahat sa Panginoon, ang Panginoon po ang siyang magsasaayos niyan, Panginoon, mga kapatid. At doon, may itataas po ang Panginoon sa ating buhay kapag tunay na nagtitiwala po tayo sa Kanya. At lahat po ng nagtitiwala sa Panginoon, I declare, you will have abundance in the name of Jesus. Dahil ito po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Nais po ng Panginoon na pagpalain ang bawat isa po sa atin. Ayaw po ng Panginoon na meron pong nahihirapan sa atin. Amen po ba? Ayaw po niya na may nahihirapan po sa atin. Sa may mga karamdaman, ang nais ng Panginoon magkaroon kayo ng kagalingan. Pero bago niyo maranasan ang kagalingan na yan, dapat meron po kayong pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil magaganap lang po yung kagalingan kapag meron po tayong pananampalataya sa Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi na ang Panginoon nung nagpapagaling po siya, ang lagi po niyang sinasabi, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi po niya sinabi, pinagaling na kita. So ibig sabihin na kumikilos pala ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya po ng bawat isa po sa atin. At kapag ikaw ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, I declare, you will be healed in the name of Jesus. Tatanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Na kung ano yung naranasan ko kagabi na kagalingan, gagawin din ng Panginoon sa iyo. Ano namang problema na meron po tayo, idulog po natin sa ating Panginoon. Kapag wala po tayong bahay at lagi po tayong pinapalaya sa ating mga tahanan, ano pong dapat natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. At kapag ikaw ay sumasapaktaya at nagtitiwala sa Panginoon, I declare, magkakaroon ka ng bahay sa pangalan ni Jesus. Napakahalaga mga kapatid. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Dahil wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ng pangangailangan po natin ay kaya pong ibigay ng ating Panginoon. Kaya po niyang ibigay. At lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, mararanasan po nila yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Lahat na nagtitiwala po sa Panginoon, ang Panginoon ay may itataas sa kanilang buhay. Purihin po ang ating Panginoon. At dito po sa pang-apat, ang sabi po dito, hindi po tayo nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon because we do not obey God. Hindi po tayo sumusunod. Minsan, maraming mga Kristiyano ang gusto po nila ay pagpalain po sila. Tama po ba? Lahat po gusto nila pagpalain po sila. Pero pagpansinin po natin, hindi naman po sila sumusunod sa Panginoon. Wala po yung pagsunod sa Panginoon. Minsan nga yung mga tao sakalang sasambayan kapag meron pong problema. Kapag merong kailangan. Halimbawa may karamdaman po yan, sasamba po yan, Lord, pagalingin mo naman ako. Ganun po yan. At yung iba naman, sakalang sasamba sa Panginoon kapag wala po silang problema. Yun po yung tao. Pagtitignan po natin. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang susi po ng pagpapala ay walang iba kundi ang pagsunod sa ating Panginoon. Yun po yung susi, mga kapatid. Kaya nga po, yun po yung sinasabi po ng Matthew 6:33. Unahin lang po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo, sabi po niya. Unahin lang po natin ang Panginoon. So napakahalaga mga kapatid na kung saan maunawaan po nating maigi yung bagay nito.
At kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, asahan po natin, ang pagpapala ng Panginoon ay dadaloy po sa ating buhay. Pero kapag hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, huwag po tayong umasa. Dahil tiyak, wala pong pagpapala. Napakahalaga mga kapatid, yung pagsunod po natin. At kung alam po natin na ang pagsunod sa Panginoon, ito po yung susi ng pagpapala para sa Lord. O pagpapala natin, ano po yung gawin natin? Sumunod po tayo dapat sa Panginoon. Kailangan po nating sumunod mga kapatid. Huwag po nating sundin yung pagpapala. Dahil ang pagpapala po ay nagmumula po sa Panginoon. Kahit sunod ka ng sunod sa pagpapala, kung hindi para sa iyo yon, hindi yun ibibigay sa iyo. Kaya dapat ang sundin po natin, walang iba kundi ang pinagmumulan ng pagpapala. At tiyak, pagpapalain po tayo ng Panginoon. So, napakahalaga mga kapatid, na nawa, mapanghawakan po natin ang salita po ng ating Panginoon. Upang sa ganon, tunay nga po na maranasan po natin yung masaganang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Lagi po nating alalahanin, tapat ang Panginoon na nangangako sa kanyang mga salita. At dito po sa panglima, sabi po niya dito, hindi tayo nakakapagbigay ng papuri sa Lord because we do not serve God. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi po natin binibigyan ng panahon ang Panginoon. Pero dito po sa teksto po natin, makikita po natin yung sabi po niya, do all for the glory of God. Yun po yung sabi po niya dito sa teksto po natin. Gawin po natin ang lahat para sa kapurihan ng ating Panginoon. Sa unahan nga po, meron po siyang sinabi, na kung kumain ka man, uminom, sabi po niya, ano man ang gawin mo lahat para sa kapurihan ng Panginoon. So, paano po mabibigyan po natin ng papuri ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkain? Paano po? Alam po ba natin, sino po dito yung nagbibigay ng papuri sa pamamagitan ng pagkain nila? So, napakahalaga mga kapatid, na kung saan, kapag gusto po natin bigyan ng papuri si Lord sa pamamagitan po ng pagkain po natin, huwag po tayong mareklamo. Kundi, magpasalamat po tayo dahil meron po tayong pagkain. Ipagpasalamat po natin. I-enjoy po natin yung pagkain, yung pagpapalat. I-enjoy po natin. At ganoon din po, kapag kadalasan, kapag yung iinumin, tubig lang, walang pasasalamat. Pero kapag soft drinks, nagpapasalamat sa Lord. Lord, salamat, ang sarap. Di ba? Ganon po ba yun? Hindi po. Kundi lahat ng iinumin po natin, lahat ng ite-take po natin, dapat ipagpasalamat po natin sa Lord. Kasi yun po yung nais ng Panginoon. Sabi po niya, ano man ang iyong gagawin, sabi po niya, gawin mo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ibig sabihin, dito sa teksto po natin, teaches us to honor God in everything we do. Tinuturuan po tayo para bigyan ng karangalan ng Panginoon sa anumang bagay na ginagawa po natin. So, napakalaga po ito sa buhay po natin, mga kapatid. Na kung saan, lahat ng bagay na ginagawa po natin, i-enjoy po natin yan. Huwag po tayong magreklamo. Kasi yun po yung nais ng Panginoon. Enjoy po natin. Maging tapat po tayo. Huwag mo nang silipin yung mga tao sa paligid mo. Bakit siya walang ginagawa, ako na naman? Hindi po ganun. Bakit? Dahil ang sabi po ng Panginoon, gawin ang lahat para sa kanyang kapurihan. At ang tao po na gumagawa para sa kapurihan ng Diyos, alam niyo po, wala po yung pagrereklamo po sa kanya. Kundi punong-puno po siya ng pasasalamat. Yung taong yun, payapang-payapa po siya at nag-e-enjoy sa kanyang buhay. Kaya nawa po, tunay nga po na gawin po natin lahat para po sa kapurihan ng ating Panginoon. At pag titignan po natin, yung kagalakan, kapayapaan dito, ito po ay bunga po ng Espiritu. Sa pagpansinin po natin, para magawa po natin ang lahat
para po sa kapurihan ng Panginoon, dapat yung Espiritu po ng Panginoon ay nasa atin. At kapag wala po sa atin yung Espiritu ng Panginoon, hindi rin po maitataas ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po siya maitataas, mga kapatid. Kaya nga po, ano po yung sabi nung teksto po natin nung nakaraan? Ang sabi po niya, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Hindi natin kayang bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay po natin. Pero dahil sa Espiritu ng Panginoon na nasa atin, na kumukontrol po sa atin, na naguudyok po sa atin, nakakapagbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoon. At ganun din po, sabi po dito, the true servant of God deny himself. Marunong po siyang magtanggi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi po niya iniisip lagi yung kanyang sarili. Ibig sabihin, ang tao po na lingkod ng Diyos, meron po siyang pagpapakumbaba. At meron po siyang puso na marunong pong sumunod. Yun po yung lingkod po ng Diyos. At yung pangalawa po dito, ang lingkod po ng Diyos, gumagawa po siya para sa Diyos. Hindi po sa mga tao sa paligid po niya. Hindi po siya tumitingin sa mga tao sa paligid po niya, basta gumagawa po siya para sa Panginoon. At pagpansinin po natin ang sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 23, na ang sabi po niya, whatever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto men. So ibig sabihin, lahat yung gawin po natin ng buong puso para po sa Panginoon. Hindi po para sa mga tao sa paligid po natin. At kapag tayo po ay gumagawa para sa tao, yun po yung time na papagod tayo. Yun po yung time na kung saan hindi tayo nag-i-enjoy. Tama po ba? Kasi halimbawa, gumagawa ka. Sabihin na lang natin dun sa bahay natin, gumagawa tayo, tapos merong isang nakaupo. Minsan nagre-reklamo tayo. Di ba? Ako na lang lagi. Bakit? Kasi nakikita natin yung nakaupo. Ipinaalala po sa atin ng Panginoon na kung saan, pag gumawa man tayo, mga kapatid, gumawa po tayo para sa Panginoon, hindi po sa mga tao. Yun po yung pinapaalala po ng Panginoon sa atin. At ganoon din po, yung pangatlo po dito, sabi po niya, shine the light of Jesus. At sa Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi po niya dito, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sabi dito, pagliwanagin po natin yung liwanag ni Kristo sa ating buhay. Upang sa ganun, makita po yung mga mabubuting gawa po natin. At doon, maitataas ang ating Ama na nasa langit. Doon po siya maitataas, mga kapatid. Doon po siya mabibigyan po ng kapurihan. Kapag gumawa po tayo para po sa Kanya. So, ibig sabihin, dapat maging blessing po tayo sa mga ibang tao upang sa ganun, maitaas ang Panginoon sa ating buhay. Baging taluyan po tayo ng pagpapala sa ibang tao. At daw po, lahat po tayo ay makapagbigay po ng papuri sa Lord. At lahat ng naghahangad pagbigay ng papuri sa Lord, I declare, you will be blessed in the name of Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. At po sa ating conclusion, sabi po dito, without the Spirit of God to us, we cannot give glory to God. Dahil ang sabi ko nga kanina, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Wala po tayong kakayanan. Pakalaga po na kung saan panghawakan po natin lagi ang salita po ng ating Panginoon. At ang tanong po dito, sino po yung nais magbigay ng papuri sa ating Panginoon? At ang nagsabi po ng amen, I declare, you will be blessed in the name of Jesus.
Lahat na nagsabi po ng amen, I declare, you will be prospered in the name of Jesus. Tatanungin ko po uli kayo. Sino po yung nais magbigay ng papuri sa Lord? Amen. At kung nais po natin magbigay ng papuri sa Lord, kilalanin po natin si Lord sa ating buhay. Kung nais po natin magbigay ng papuri sa Lord, sumampalataya po tayo sa Panginoon. Kung gusto po natin magbigay ng papuri sa Panginoon, magtiwala po tayo sa Panginoon. Kung nais po nating magbigay ng papuri sa ating Panginoon, sumunod po tayo sa Panginoon. At kung nais po natin magbigay ng papuri sa Panginoon, maglingkod po tayo sa Panginoon. At pagtitignan po natin mga kapatid, kapag nagawa po natin yung 5 bagay nito, doon po mag-start na kung saan ang Panginoon ang siyang maitataas sa ating buhay. So titignan po natin dito, the secret of a blessed life. Ano po ba yung sikreto po ng pinagpalang buhay? Ang sikreto po nito ay kapag ginagawa po natin lahat para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Ito yung sikreto po ng blessed life. Dapat ginagawa mo lahat para sa Panginoon, maging sa loob ng pamilya. Alam niyo po ba, payapa po yung loob ng pamilya po natin. Wala po yung pag-aaway-away. Bakit? Kasi ginagawa po natin lahat para sa Lord. At pag ginagawa po natin lahat para sa Lord, alam niyo po, mag-i-enjoy po tayo. Hindi po tayo magagalit sa mga kasambahay po natin o sa mga tao sa paligid po natin. Halimbawa, meron po tayong binigyan ng ulam. Ngayon yung binigyan po natin ng ulam, hindi man lang nagpasalamat. Natutuwa tayo? Minsan nalulungkot tayo, di ba? Pero alam niyo po, hindi po tayo dapat malungkot. Bakit? Dahil nagbibigay po tayo para sa Lord. Hindi po dun sa tao. Hindi po tayo gumagawa para sa tao, mga kapatid. Lagi po nating alalahanin, tayo po'y gumagawa para sa Lord. Na hindi man yun nagpasalamat, hindi man nagbigay nung meron siya, pero ang Panginoon, siya po'y mag-bless po sa atin. Siya po'y mag-bless sa atin, mga kapatid. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ipag-alala sa ating buhay. So, kapag sa loob ng pamilya, inuuna po natin ang Panginoon, yung pamilya po natin magiging matatag po yan. Magiging matibay po yan. Na anumang pagsubok yung dumaan po dyan, hindi po yan matitinan. Bakit? Dahil nandun po yung presensya ng Panginoon. Kaya naman po, yung bawat isa po sa atin, tunay nga po, na mapanghawakan po natin yung salita po ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon, isaayos yung lahat ng area ng ating buhay. At ang nais ng Panginoon, bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Na patuloy pong nagpapaalala sa amin, O God, na tunay nga, na kapag hindi ka po namin kilala, hindi po namin magagawang magbigay ng papuri sa inyo. Na kapag wala po yung pananampalataya po natin, hindi po kami makapagbigay ng papuri sa inyo, Panginoon. Kung wala po, Lord, yung tiwala po namin sa inyo, hindi po kami makapagbigay ng papuri sa inyo. Kung wala po, Lord God, yung pagsunod po namin sa inyo, hindi po kami makapagbigay ng papuri sa inyo. Kung wala po, Panginoon, yung paglilingkod po namin sa inyo, hindi rin po kami makapagbigay ng papuri sa inyo. Kaya dalangin ko po, Lord God, tulungan mo nawa kami, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, kung ano po yung dapat namin gawin upang sa ganun, Lord, makapagbigay po kami ng papuri po sa inyo. At upang sa ganun, Lord, tunay nga po, na maranasan po namin yung pangako mo na buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na kung saan gumawa po kami, Lord God, pat sa iyong kapurihan. Upang sa ganun, Lord God, ma-enjoy po namin yung buhay po namin, Panginoon. Tulungan mo nawa kami, O God, na kung saan focus sa iyo lamang, O God. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng bagay ay nasa iyong kamay, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil patuloy mong pinapakita sa amin na ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan at walang imposible sa inyo, Panginoon.
Karapat-dapat ka, Lord, na sampalatayanan. Karapat-dapat ka, Panginoon, na pagtiwalaan. Karapat-dapat ka na sundin, Lord, at paglingkuran sa buhay namin. Kaya dalangin, Lord God, patuloy nawa na bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na merong pagpapakumbaba. Puso na marunong sumunod sa inyo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, tunay maranasan po namin yung mga pangako mo, yung masaganang biyaya na nagmumula po sa inyo, God. Lord, maraming salamat at tunay nga po na itinataas at ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. At ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.